persons ata itong room na Andito kami ngayon sa NAIA Terminal 2. Dumating kami mga around 6 AM ata. Tapos nauna kami ni Gray, kaming dalawa lang. Tapos si Daddy, susunod na lang siya. Wala namang masyadong tao kanina, pero nung papunta na kami sa check-in counter, pinapila kami doon sa special assistance or sa priority, doon sa elderly PWD, ganyan. Siguro kasi nakita nila may kasama akong bata, tapos dalawa lang kami. Kasi tinanong din ako kung kaming dalawa lang ba. Sabi doon na daw kami pumila. Punta pala kami ngayon sa Boracay kasama ang Sun Life team. In-invite nila kami para mag New Year doon. So bale 4 days 3 nights kami magstay doon, as in New Year's Eve, New Year nandoon kami sa Boracay. And isa to actually sa mga gusto naming gawin, yung mag New Year sa ibang lugar, as in totally ibang lugar. Nakapag New Year naman na kami sa sa side ni Daddy, ganyan, tapos sa side ko. Pero as in ibang lugar na, yan, ibang province, ganyan. Alam mo, naisip-isip lang namin gawin kasi si Daddy gusto niya talaga. Parang nabanggit niya to sa akin even before pa. Pero wala talaga kaming plans for this year and anytime soon, wala pa kaming plans na i-accomplish yung goal na yon. Kaya nung in-invite kami ng Sun Life, nagulat kami kasi parang opportunity na natin to na ma-accomplish yung gusto naming gawin nga na mag-New Year sa ibang lugar. Although work trip talaga siya, pero binigyan naman nila kami ng free day and hindi naman necessary na kaming tatlo yung nandoon. So kahit ako lang yung nandoon sa mga mga brief meetings, sa mga activities, ganyan. So si Daddy and si Gray, mag-enjoy lang sila sa hotel, sa swimming pool, sa beach, ganon. So ayun, naghihintay lang kami ng boarding, hinintay din namin si Daddy habang kumakain ng breakfast kasi hindi na kami kumain. Tapos saka kami pupunta sa boarding gate kasi nandun na daw sila Sun Life team. Pero sabi namin, susunod na lang kami doon, kain muna kami. So ayun lang, see you later! First time pala ni Daddy and ni Gray na magpapal. Philippine Airlines yung airplane namin ngayon. Kasi nakapag, na ako, diba, PAL nung Japan. Pero domestic, first time ko lang din ngayon. Nakasakay na kami sa airplane and buti na lang nasa window side kami. Kasi nahiwalay si Daddy sa amin. So kami dalawa lang ni Gray nandito. Pero nasa next row lang naman si Daddy. Actually, pinakiusap ko lang to doon sa check-in counter. Kasi nung nag-online check-in ako, nung pipili na ako ng seat, sa seat selector, walang magkatabi. Talagang laging aisle. Tapos, nung nirefresh ko, biglang nag-check-in kaming tatlo, pero walang seat. As in, nag-contact pa ako sa live chat. Walang seat, pero naka-check-in. Kaya inagahan din namin ang punta kanina sa airport para mapakiusap ko. And buti na lang, merong available na magkatabi. Ang priority ko lang naman talaga is katabi ko si Gray, magkatabi kami. Kasi ang alam ko rin talaga, hindi naman sila nagpapaupo ng minor, ng mag-isa lang. May katabi talaga dapat na adult. So, ayun, buti na lang kanina may magkatabi. Kaya, ayun, magkatabi kami ni Gray. Kasi dati na lang yung nahiwalay na seat. So, ayun lang. Maya-maya, nasa Boracay na kami. May maririnig yan, go. Nandito, nasa airplane na kami, papuntang Boracay. Tapos pag nagpunta na kami sa Boracay, nag-New na. Makakapagturutot ako sa New lang Boracay natin. Merong binigay na snacks dito sa airplane. Pakita mo. Biscuit. Ayan. Kinakain na ni Gray. Ito. Ayan. Masarap ba? Gusto mo? Sige, mamaya try ko. Tulog yung parang... Hi! Punta kami sa Boracay! Diretso na kami dito sa mga pick-up ng shuttle. Ang galing kasi hindi na pinapatawid doon. So, dito na lahat ng mga walkway, paikot.
Tapos dito na yung mga pick up. Yan yung mga hotel shuttle. So kung sasakay kayo ng tricycle doon, ikot kayo dito, daan kayo sa walkway dito. Hanggang sa makarating kayo dito sa side na to. Nasakay na kami ng van ng Henan. Diretso na to sa... Ay, hindi pa tulad diretso sa hotel. Magpo-port muna kami. Tapos, from port, sasakay tayo ng barko. And then, Van. boat. And then, sasakay ulit tayo papunta sa diretso ng hotel. Why? Baka may iwanan ka ng boat. Okay po. Yan? Yes, go. Okay po. Halo na. Just ibang Nandito na kami sa loob ng boat. Yes. Is it fun? Wow! Excited ka ba? wait. Andito kami ngayon sa Jerry's Grill. Kakain muna kami ng lunch kasi hindi pa pwedeng mag-check-in kasi nga standard check-in time ng Henan Garden is 3 p.m. and 12 kami 12:30 pa lang. So, kain muna kami, tapos balik kami doon mga 2 p.m. Na-try namin kung pwede nang mag-check-in. Siguro kasi maraming guests, hindi pa available yung rooms. Kasi di ba last Boracay namin nakapag-check-in kami ng maaga. So, syempre, iba-iba naman yun based on availability. So, ayun, kain muna kami dito. And mamaya ko na lang ikukwento lahat ng mga pangyayari kasi di ako masyado nakapag-vlog doon kasi nga ang daming tao tapos sunod-sunod yung pangyayari. Hindi naman kasi kami yung nag-arrange nito since ano siya ni Sun Life. So, si Sun Life team yung nag-arrange ng lahat ng transfers. So, ayun, mamaya ikukwento ko na lang pag naka-check-in na tayo dun sa hotel. Nakabalik na kami dito sa hotel and dito nga pala kami magsistay sa Henan Garden. Actually, kahilera lang to ng Henan Regency. Pero first time namin dito sa Henan Garden. Medyo naghintay rin kami ng mga 30 minutes kasi nakabalik kami mga 1:30. Tapos, tinanong namin, wala pa daw available. Tapos, naghintay kami ng mga around 30 minutes, mga 2 p.m. Nagtanong ako ulit kung may available room na. And, yun, meron naman. Kaya nakapag-check-in na kami. Pero ang standard check-in time talaga dito is 3 p.m. Tanong nyo na lang kung may available na room na para makapag-check-in kayo ng mas maaga. Wala naman kaming extrang binayaran for early check-in. Pero merong security deposit na 2,000 per night. Hindi ko lang sure kung fixed rate yun ha or depende sa room. Pero yun yung sinabi sa amin kanina. So, nagbayad kami ng 2,000 per night na security deposit and consumable naman yun, pwede siyang gamitin dito as room charge or pwede rin naman na i-refund nyo pagka check out nyo kung hindi nyo gagamitin or kung nabawasan man yung remaining mare-refund naman nyo. So eto yung entrance, eto yung pinto ng mismong room, tapos dito yung CR and then dito sa side na to yung luggage area, so dyan namin nilagay yung mga gamit namin and then sa baba naman yung mga sleepers. Tapos sa tabi niyan, merong open cabinet, merong safety deposit box, merong payong, pero ano lang to hiram lang yan. Tapos merong hanger. And then sa baba, merong laundry bag. Tapos dito may mga cabinets na walang laman, pero dito merong hotel sleepers. Tapos sa tabi niyan, yung minibar area. Dito, merong electric kettle, merong pitcher kasi pwedeng mag-refill ng tubig, merong water dispenser sa mga hallway sa labas. Tapos, eto yung drawer na merong cups, glass, and mga creamer,
coffee and tea. Tapos dito naman sa baba, merong maliit na ref. Tapos merong full-length mirror dito sa tapat ng cabinet and sa tabi ng pinto ng CR. Hi! Dito naman tayo sa CR. So, ayan yung toilet. Merong bidet, spray sa gilid. Tapos, eto naman yung shower area. Ayan yung shower head. Merong rain shower. Tapos, dito merong soap na nakalagay. Eto naman yung sink area. So, merong salamin dyan. Merong pailaw dito. Tapos, merong hair dryer. And then, eto yung mga toiletries. So, merong dental kit, shaving kit, shower cap, cotton buds, and mga lotion, bath foam. Ito yung pang bathtub. Tapos, merong conditioner and shampoo. Tapos, may glass and towel lang. And then, dito sa may sink area, merong soap. Tapos, merong bathtub dito sa side. And then, merong salamin. Nakita yung room. Pero, meron naman yung blinds na pwedeng ibaba. Tapos, dito sa gilid, yung mga bath towels. So, eto yung bed area. Meron isa ditong parang single or twin ata to. Tapos, merong mas malaki. Kasi pang group ay pang 3 persons ata itong room na binigay sa amin since 2 adults and 1 child kami. Tapos, merong table dito sa gitna. May lamp, may phone, meron ding pen and paper. And then, wala naman laman yung drawer. Tapos, eto naman yung TV area. So, meron TV lang dito sa wall. Tapos, merong table dito. Iba pa to sa working station kasi meron pang isang table dito. So, dito, ito yung working station, vanity area. Merong table, merong chair, and then may salamin. Tapos, meron ding dito, pen and envelope. Tapos dito sa side, merong sofa and maliit na table. Tapos merong lamp. And then meron tayong balcony dito. So, tingnan natin. Ang view natin ay, paano ba ito buksan? Ang view natin ay yung pool area. So, dito merong drying rack. Tapos may isang chair and may table. Tapos, ito yung view. Yung pool area. Nasa tayo ngayon? 3rd floor. Yan. Ngayon na lang ulit ako nakapag-update and 4:30 na. Naka-idlip din kasi ako. Si Daddy and si Gray Gray. Nandun iniwan ko sa kwarto kasi tulog pa. Ako, pababa ako kasi magmi-meet kami with Sun Life team sa lobby kasi merong briefing at 5 p.m. Tapos sabay-sabay na kami pupunta doon sa location, sa venue, sa Feliz Hotel. So, update ko kayo mamaya. Tapos na kami dun sa briefing. Very short lang. May food. Tapos, discuss lang yung magiging itinerary for the whole trip. Tapos ngayon, pinuntahan namin tong Christmas tree. Nandito siya sa may sign na Boracay. Ayan, katabi lang siya. Christmas tree ng Sun Life. Andito ako ngayon sa may Spice Bird. Nihintay ko na lang si Daddy and si Gray Gray. Pupunta na sila dito para makapag-dinner na kami ng sabay-sabay. And hindi ako masyadong nakapag-vlog kanina kasi nahihiya akong magsalita kasi first time ko lang naman ma-meet. Karamihan sa kanila, ang na-meet ko pa lang is si Miss A from Sun Life team. Tapos yung iba, first time ko lang na-meet ngayon. Anyway, ayun nga, nag-briefing lang saglit kaninang 5 p.m. about sa itinerary for tomorrow, kung ano mga gagawin. And then, after nun, nagpunta kami sa Lake Town kasi merong Christmas tree doon na Sun Life themed and may mga paroles din around the area. Actually, dito din sa may main road, meron kami nakita kanina. Tapos, actually, yung mga paraw din, naka-design ng Sun Life. May mga paraws. Hindi lahat, I think. Para iilang paraws lang. And bukas, isa sa mga activity namin yung paraw sailing. And hopefully matuloy kasi if ever, first time namin yon. Kasi nung last punta namin, di ba, balak namin magparaw sana. Pero, hindi masyadong maganda yung weather. Tapos naisip namin, sulitin na lang namin yung swimming. So, hopefully, bukas, makapagparaw tayo finally. Pilipinas! Kasama ko na si Daddy at si Gray Gray. Kakain na kami ng dinner. Good morning! Day 2 here in Boracay and umuulan. But na lang may payong si Henan. Pupunta ko ngayon sa breakfast. It's 7 a.m.
maaga akong nag-breakfast. Nauna na ako sila daddy. Mamaya pa sila. Si Gray Gray tulog pa. Si daddy gising na. Pero susunod na lang sila mamaya. I mean, mamaya pa sila mag-breakfast. Kami kasi maaga yung call time namin. 8:45. Tapos, alam niyo naman kapag sa Henan, madaming tao. So, baka maaba yung pila sa breakfast. Kaya, tinagahan ko na. Ito yung mga pastry area nila. So, ito yung iba't ibang klase ng bread. Meron ding mga pandesal, may ube, and meron yung classic, regular cheese bread, croissant. Tapos, meron pa dito mga waffle, pancake. Ayan, magugustuhan ni Gray Gray. Merong chocolate pancake. Tapos, merong bread pudding and champurrado. Ito. Magugustuhan to ni Gray Gray. Ito mga cheese. May cheese. Tapos, ito naman yung mga fruits. Dito sa side, meron ding coffee and hot choco. Dito sa side, merong cereals. Tapos, merong coffee and milk. Tapos, ito yung mga main dish nila. May steam rice. Tapos, Korean fried rice. Sana hindi maanghang to. Tapos, may pancit canton. And then, may mga gulay. Ayan, merong mixed buttered vegetables. Meron ding fish fillet, chicken, braised chicken, tapos meron pa. May beef tapa dun sa dulo. Ito iba pang drinks. May apple juice, mango juice, water. Water lang kinuha ko, tsaka ice choco. Tapos ito yung egg station. May scrambled egg, may omelette, may sunny side up, tapos meron ding boiled eggs. May hotdog and sausage doon. Tapos ito naman yung salad station nila. Meron din palang lugaw dito. Tapos itong parang Korean something. Tunog Korean siya. Potato soup. Tapos dito may mga dried fish. May dilis, sardinas, sapsap. May Korean station pala. So may grilled pork. Tapos may gulay. Tapos ito yung mga side dishes ata. Hindi nga ako nakapag-vlog kagabi pala. Kasi pagdating namin, pagkasong dinner, umuwi muna kami sa bahay. Sa bahay, sa hotel. Tapos, lumabas kami ulit. Mga siguro mga 10, 10:30. Nag-ano lang kami, nag-ice cream sa Halo Mango. Tapos naglaro si Gray sa buhangin. Nanood kami ng fire dancers. Hindi na ako nag-vlog, hindi na ako nagdala ng camera. Tapos nakatulog kami siguro mga 12 na or 1 a.m. na. Kaya, sinaan ko lang muna si Gray matulog. Pero gigisingin din yun ni Daddy mamaya mga 8 siguro. Para makapag-swimming sila. Sana mawala ng ulan. Pero kahit maulan, mag-swimming yun sila. Ay nangangahulugan na makita ninyo dito ang aming noong unang panahon, dito sa isla ng Boracay, ang tubig na bumubula at yun po ay tinawag nilang bura. At nakita po nila ang mga puting buhangin at tinawag po nilang bukay or akay. At ito po yung mga kagamitan namin, ma'am, noong unang panahon ng aming mga ninuno. At bago po muna kami ay naglilibing, tapos hukay namin ng 5 araw at kalugin po yun. Balik na kami dito sa hotel and pupuntahan ko na sila daddy. Nandito daw sila sa may swimming pool malapit sa breakfast. Nagsuswimming na sila. Di ba ako nagpalit? Puntahan ko lang sila. Tapos, kasi mag-11 na din eh. Oh, mag-11, 10:51. So, hindi na lang muna ako mag-swimming. Mamaya na lang after, after lunch. Hindi, after lunch mag-nap time na kami. Kasi later sa hapon, sana maganda ang weather. Although wala naman ang ulan ngayon, makulimlim. Pero sana maganda weather mamaya kasi paraw sailing ang activity namin later. Si Gray Gray, swimming na siya. Meron palang pambata dito. Yan. Tapos merong pang adult. Pababaan naman siya, hindi naman siya biglang lalim. Ayan o, paunti-unti. Tapos hanggang sa palalim ng palalim. Nakalimutan ko ng mag-vlog. Andito kami sa kusina, Boracay. Nakainan na namin to nung last na Boracay namin. Nagustuhan namin kasi nga sulit for the price yung mga meals nila dito. Tapos, sakto, naglakad-lakad kami, may bakante. Ano kasi to, dumadami din yung tao, lalo kapag gabi. Nag-waiting kami dati dito. Nag-waiting tayo dito dati, no, nung last time. So, beachfront to.
So kung considering na beachfront siya, kasi expect nyo na kapag nandito, medyo pricey talaga yung mga kainan. Pero ito, considering na beachfront siya, sulit naman for the price yung mga meals. So ayun, tas only rice siya, only soup. Para mag-order ka lang. Meron silang ano doon, set na may ulam na, tapos may pwede ka mag-combo, ganyan. So try nyo dito. Nakita ko to kay Patlo. So binalikan namin kasi nga nagustuhan namin, tapos sulit. Medyo ano na dito, may mga nagma-mic test kasi nagpe-prepare na yung mga kainan ng mga pang New Year's celebration. Dito sa beachfront, meron na. Siguro pag ganito inaalaw nila na may mga celebration, ganyan. Kasi nga, New Year's event, yung countdown, ayan. So, yun. Dito, yung Sun Life, ano sila dito? New Year's countdown. Meron na silang set up dito. Dito malapit. Tapos doon banda, meron na rin mga nagre-ready na mga restaurants. Hi everyone! So, paraw sailing yung activity namin ngayong hapon. And first time namin matatry yung paraw. So excited kami. Are you excited? Yes. First time mo lang ba? Yes, first time ko lang din na magpaparaw. First time ko na din. Yes, first time mo din. Hindi ko first time. So excited kami. Buti na lang mayroon pang batang vest. Kasi hindi namin naisip na dalhin yung vest ni Gray Gray. May dala kaming vest ni Gray Gray. Pasok ka dito, Gray Gray, sa gitna ka. Di na ako nakapag-vlog kanina after ng paraw kasi umuwi kami agad dito sa hotel para makapagpahinga kasi dire-diretso na kami hanggang New Year's Eve, hanggang countdown na. So nagpahinga muna saglit para may energy hanggang countdown. Tapos ngayon pumunta kami dito sa Garden Cafe ng Henan Garden para sa gala dinner. Merong kumakanta dun sa labas. Tapos may mga tables din dyan sa labas. Pero dito na lang kami sa loob kasi baka mamaya umulan. Tsaka parang pangmaramihan yung mga tables doon sa labas. 3 lang naman kami. Ang daming food and madaming mga dessert. May halo-halo, na excite ako. And try kong mag-video mamaya kung kaya kasi ang daming tao. And 1 hour lang kasi, 1.5 hour lang kasi itong buffet. So 7 to 8:30 p.m. Kasi 3 time slots siya. Kasi syempre hindi ma-accommodate kung sabay-sabay lahat dahil ang daming guests. So merong 5 to 5:30 to 7 ata. Tapos 7 to 8:30 and then I think 8:30 to 10 p.m. yung last or 9 p.m. Basta 3 time slot sila. So nandito kami sa pangalawang time slot. So, ayun, ang dami namin kinuhang food agad. May mga may crab, may hipon. Tuwan-tuwa ako sa mga food. Yung mga food na hindi mo usual makikita sa buffet, sa mga lunch buffet, sa mga breakfast buffet, ganyan. Kasi ibang-iba, parang alam mo yung ramdam mo yung festive na vibes dahil sa mga handa. Para ka talagang naghanda for medianoche. Parang ganun yung feels. So ayun, kain tayo. Ayan si Gray Gray sa dessert pa lang. Tuwan-tuwa na siya kasi ang daming choices din ng dessert. So kumuha siya nung parang donut na opo, yung blue na tinanggal na niya yung icing. Tapos yung isa pa na color green, Christmas tree, chocolate. Ayan. Masarap ba? Yes! Ito yung mga mains nila. Merong braised beef, pork. Hindi ko alam kung anong basa dyan. Mga chicken. Ito yung kinuha kong food. Truffle and scallion. Tapos may mga mixed vegetable. May pasta din. Tapos ito yung rice. May steam rice. And ayan. Arroz con pollo. Tapos ito naman yung carving station. Merong pork belly. Merong roasted beef. Tapos may grilled station din. Ayan, may lempo, chicken, tuna, and sausage. Paubos na nga. Tapos meron ditong mushroom soup. Pika-pika station. May mga chips, mani. Tapos ito yung mga condiments, mga sauce, tsaka vinegar. Tapos ito, may mga crablets, may shrimp. Ito masarap, kinuha ni Daddy. May fish, squid. Tapos ito, ayan, baked whole fish fillet.
Tapos merong dim sum station. Ano pa dito? Scallops. Ayan, masarap. Kumuha kami niyan. Tapos may mga veggies, chicken wings. Ito naman yung mga cheese. Yung mga vegan na spring rolls. Tartlets pa. Ito mukhang masarap. Tapos pinwheel. Ito yung mga hindi ako familiar na mga pagkain. Tapos ito yung mga dessert. Merong red velvet cheesecake, may cassava cake, ay mga kakanin. Ayan. Tapos meron din itong mga tart. Ito parang masarap. May cake. Tapos ito yung kinuha ni Gray Green. Sinasabi niyang galing sa Christmas tree. Tapos ay mga cookies. Sarap notes. Ito yung halo-halo station. Naubos na yung iba. Nagre-refill pa. Tapos meron pa ditong fruit cake, parfait. Yan, mga fruits din. Ito pala yung ice cream station. Nahanap namin kanina kung saan. Ito pala yung ice cream Kasi may nakita kami. Oo, walang tao. Yan, tapos may mga pwedeng i-toppings doon sa gilid. Make me lose my breath, make me fall, make me swim, make me harder. And I can still get high, or I can play the guitar like I'm on the top. Yeah. I'm a death dancer, I always keep it fire. Swimming na kami. Kanina makulimlim. Tapos ngayon lumabas na yung araw. Umusog na yung mga clouds. Pero ang sarap. Oo, ang ganda. Ang linaw ng tubig. Doon lang sa unahan na part, may mga shells, may mga bato-bato. Pero para mga 2 hakbang lang, okay na. Puro buhangin na dito. Tapos may mga isdang maliliit. Ang cute. Dito kayo sa kabila kasi may tao dyan. Teka lang, baliktad ko. Dito kayo sa kabila kasi may tao dyan. Ay, doon sa arm si Daddy. Masaya din tuhod. Winner! The winner! Andito kami sa Station 1. Inayo namin itong Kolay Mangyan kasi mura daw yung mga pagkain dito. And parang for the serving, okay naman na yung price. Magkano total nito? May 3 kaming meal. Tapos may 2 shake na in-order si Danny. Hindi pa dumadating yung shake. So 600 plus yung total. Ito yung food namin. Combo meal tong 2. So merong lumpia, noodles, kanin. Tapos kay Gray Gray chicken, kanin, tsaka noodles. Tapos kay Daddy naman,
kanin, fries, Good meal yun tsaka ano to? Mga squid balls, squid cake yam, ganyan. Ito yung sunset ngayong araw, hindi masyadong bright yung red, yung parang orange red dyan kasi maulap. Ayan, natatakpan yung pinaka mismong araw. Pero maganda pa rin, 'di ba? Kalmado pa rin yung feels, iba pa rin yung sunset vibes sa Boracay. Nandito kami, gabi na yan. Nandito kami sa kain, kukain ng nakatamay. Ikaw naman. At nandito kami ngayon sa May D Mall, dito sa I Love Barbecue na kainan. Dinner na kami, nagpicture lang kami doon sa Sandcastle. Hindi ako nakapag-video kasi ang daming tao. Tapos parang ayaw din ata nila ng video, puro picture lang yung gusto doon sa Sandcastle. Tapos dumiretso na kami dito sa D Mall para mag-dinner. Kasi kanina natulog kami, hindi na kami nakapag-snacks. 5 PM na kami lumabas. Ay, mga 5:30 na kami lumabas. So hindi na kami nakapag-merienda. So from lunch, although late lunch naman na tayo, no? Parang alas 2 na kami natapos sa lunch or mga alas 2 na ata yun. So ayun, kain tayo. Ito yung food namin. Mga sizzling karamihan dito. So, baby back ribs, kay daddy, bulgogi, tapos kay Gray Gray, pork chop. Tapos wala silang available na mga shake ngayon. Kaya sa labas sila bumili ng drinks. Pero may isa doon na Coke float. Let's eat! Andito na pala kami sa airport. Hindi na ako nakapag-vlog simula kanina kasi sa hotel na lang kami. Nagstay na lang kami sa hotel. Hindi na kami lumabas, hindi na kami nag-swimming. Pahinga na lang talaga. Since ang transfer namin is 12:30. So, schedule ng transfer namin from hotel papuntang airport is 12:30. Pero ang flight namin is 3:30 pa naman. So, pagka-check out, naghintay lang kami nung van. Tapos, diretso na, transfer to port, then port, papunta dito sa airport. Doon pa lang sa port, grabe, sobrang dami ng tao. And ngayon namin na-appreciate yung importance ng private transfer. Kasi usually, di ba, talagang DIY lang kami. Pero kapag peak season talaga, expect nyo na madaming tao. And I think hindi prepared. Hindi ko alam kung bakit. Parang hindi prepared ang Boracay sa dami ng tao kapag peak season, considering na dapat anticipated na nila yan na marami talagang turista kapag peak season, kapag holidays. So pagdating namin doon sa airport, buti na lang talaga naka-private transfer kami with Henan. Thank you Sun Life PH, Sun Life team for arranging the transfer kasi very convenient, hassle-free. As in, sinusundan lang namin yung staff ng Henan, dire-diretso kami. Wala na kaming pila sa environmental fee or anything. Talagang naka-arrange na lahat. Compared kung DIY, kasi alam namin yung DIY na tipong pipila ka pa, hintayin mo yung boat mo. And sobrang tao, nagkakagulo na kanina sa port. Parang wala ka nang makitang pila talaga. Hindi mo na alam kung ano nangyayari. So, nandito kami sa airplane and ang original flight namin is 3:30 PM tapos na-move hanggang sa nag-announce sila ng time 5 o'clock. Pero 5:51 na, saka lang kami nakapunta dito. So, nagpa-board, sumakay sa bus, pero hindi nakaalis yung bus agad. So, mga 5:50 na kami nakarating dito. And pagpasok namin, nasabi, upo na daw diretso kasi isasara daw yung airport. Pag hindi daw naka-take off in 13 minutes and in 10 minutes, in 6:03, hindi matutuloy yung flight. Hindi ko alam kung bakit isasara yung airport. Mamaya try natin itanong. Basta tapos may mga nag-announce dito na kahit saan daw umupo, basta lang makaupo na lahat at makalipad na. So 6:04 PM nag-announce yung captain. Nandito na kami lahat mag-aano na dapat. Yung magsi-safety demo na dapat or may nakatayo na sa gitna. Biglang nag-announce wala daw clearance for lipad, ganyan. Sabi, maybe tomorrow morning. Di namin alam kung anong nangyayari. Crew ready, doors may be open. Doors may be open daw. So, ayun na. Nabigyan na kami ng clearance for take-off. Di namin alam kung anong nangyayari. Bakit? Bakit may To ganito? fasten your seatbelt, push, pull free and to release.